kakapusin po talaga kayo ng hininga. Huwag kayong mag-hike sa Mount Fuji ngayong 2024 at delikado po. Alam niyo ba kung bakit delikado mag-hike sa Mount Fuji ngayong 2024? Before we go on, let me introduce myself first. This is Mama Weng in Japan. One thing that I love to do here is hiking. At 2 beses na rin po ako nakapag-hike sa Mount Fuji, year 2014 and 2018. As a summer is approaching, it means hiking season na naman sa Mount Fuji. Ang start po ng hiking is July 1st up to September 10, dito sa Yoshida Trail in Yamanashi Prefecture. Ang ibang trail naman, like Subashiri Trail, Gotemba Trail, and Fujinomiya Trail na matatagpuan sa Shizuoka Prefecture, mag-i-start po sila ng July 10 at magtatapos din ng September 10. Delikado po mag-hike sa Mount Fuji kung ikaw ay first-timer lamang. Kung first-timer kayo, like first-timer talaga, wala pang experience sa pag-hike, delikado pong mag-hike sa Mount Fuji kung dediretso lang kayo ng ganun-ganun lang. Maliban na lang kung kayo ay physically fit and sanay kayong mag-workout ng mga intense workout. Ngayon, kung first timer ka pa lang, that's why I made this vlog early so you can have time to at least practice first. Ako po, nag-hike muna ako sa Mount Takao, Mount Mitake, Okutama, Akiruno para lang makondisyon ang aking katawan. Huwag din po kayong mag-hike na wala kayong dalang oxygen can. Delikado po at kakapusin po talaga kayo ng hininga pag wala kayong oxygen doon. You need it. Huwag din po kayong aakyat na Mount Fuji na wala kayong dalang gloves, boshi, jacket, and raincoat. Be ready, lalo na kung aakyat kayo around September. Napakalamig na sa sun. At may mga pagkakataon po na kahit summertime, bigla pong merong ulan. So be ready. Huwag din kayo magdadala ng maraming food. Yan po ang pinaka-common mistake ng mga first-timer. They bring a lot of food. They bring canned food. Pack as light as you can. Dahil po napakahirap umakyat sa Fuji ng maraming bitbit. If you have questions about hiking Fuji, you can comment down below.